Mabagal ang buhay sa Hinundayan, isang maliit na bayan sa Southern Leyte. 6 na oras ito mula sa Tacloban. Umiikot ang araw dito sa pagkokopra at pangingisda. Pero meron silang isang bagay na ipinagmamalaki. Dito nagmula si Regine Velasquez. At buong yabang nila itong ipinaalam. Isang malaking karatula ang sumasalubong sa mga bisita. Welcome to Songbird Country. Hindi mo na kailangang isaulo ang address nila Regine. Doon. Hindi ganito ang bahay nila noon. Ang bahay na dating gawang kahoy na pasemento na. Marami ng gamit, di gaya noon. Lumaki si Regine na walang TV sa bahay. This is our very first cassette player in Manila. We brought it here. Madalas noon, mga kapitbahay si Regine kina Aling Hilda. Nakikipanood ng TV at nagpa-practice ng pagkanta. Nung una kasi, nung walang-wala pa sila, Regine, kami talaga dito ang magkakapitbahay. Tapos nung maliit pa sila, magkaibigan talaga kami. Tapos yung papa ko, maraming mga barkada, mga bisita niya. Papuntahan mo doon si Regine, papakantahin natin. Tapos doon, dinadala namin sa sa kusina, o hindi sa loob ng bahay namin, o hindi doon sa likuran. Pinatungtong siya ng misa, doon siya pinapakanta, tapos binibigyan ng barya. Minsang nagtampo ang mga kababayan ni Regine sa kanya. Tila kinalimutan daw na dito siya nagmula. Medyo sabi nila, yung bakit ko daw sinasabing taga-amin, taga-Bulacan daw. Dito naman siya lumaki. Kaya yung iba nagtampo. Pero ngayon, naipakita na ni Regine ang kanyang pasasalamat sa bayang kanyang kinalakhan. Meron siyang fundraising concert dito sa Hunyo. Lahat ng kita sa benta ng tiket, ibibigay ni Regine para sa pagpapagawa ng gym na ito sa tabi ng munisipyo. Tubong Maynila si Mang Jerry. At sa kanya raw namana ni Regine ang galing sa pagkanta. I used to sing before, but not professionally. As an amateur. Yung kumakanta-kanta ako sa radyo, sumasaling amateur singing contest. Minsan nananalo, minsan tatalo. Amateur singing contest. Minsan nananalo, minsan tatalo. Project engineer ng isang construction firm si Mang Jerry sa Maynila noon. 3 taong gulang pa lang si Regine nang makitaan niya ito ng potensyal sa pag-awit. Although walang lyrics, naano niya yung tamang melody tsaka tamang timing. Mula noon, inumpisahan na niya i-train si Regine. Pakanta-kanta lang muna sa bahay. Pero nung 6 na taong gulang na si Regine, nakita ni Mang Jerry na kailangan ang maseryosong training para sa anak. I have to choose between her and my job. So, nung nagtatrabaho ko sa Maynila kasi project engineer ako sa big construction firm noon eh. Okay ang buhay namin. Pero nag-resign ako sa trabaho ko, naghirap kami. Nagpasya si Mang Jerry na dalhin ang pamilya sa Hinundayan, ang bayan ng ina ni Regine. Dito, nagsimula muli ang pamilya Velasquez. Wala akong trabaho eh. Nung umuwi kami rito, ang ginawa ko, kahit anong trabaho, tinatanggap ko. Andiyan magpintura ko, andiyan magtubero ko. Malaking sugal ang paglipat nila sa Hinundayan. Pero noon pa man, mataas na ang pangarap ni Mang Jerry sa panganay. Ang dream ko maging recording artist siya. Pero I never dream na she will be this big. Ang dream ko lang talagang makita ko siya recording artist kasi frustrated singer ako. Manipis ang boses ni Regine noong bata pa siya. At para mapalakas ang boses nito, nakakuha si Mang Jerry ng inspirasyon sa training ng mga boksingero. Si Rocky Marciano. Kasi si Rocky Marciano, I heard na instead of doing shadow boxing, what he did is underwater boxing. So, lumalakas yung punch niya. So, sabi ko, kung pwede sa boxer to, pwede rin sa singer. I put pressure
Yun, doon ko nabuo yung theory. Anything you can do under pressure, you can do better without pressure. Narinig ko sa kabilang, may narinig kong gandang boses, parang radyo. Sino yun? Tumamawit. Diyan ko na-discover siya. Yun. Si Tsuna, sabi ni Roma, yung pinsan niya. Kahit mga kapitbahay ay tampulan siya ng pansin. Kung minsan, maging oras ng pagkain ng pamilya naaabala. Si Regine, pinabili ng yun, bagoong. Sabi ko, itong batang ito, magandang mawit. Sige, Regine, umawit ka. Binigyan kong 25 centavos. Awit siya, hindi siya mahiya. Awit talaga siya. Tapos dumating naman kapatid ko. Uwi na siya. Regine, balik mo na. Awit mo na. May 50 centavos ako sa inyo. At tagal-tagal, yung mga kapatid niya gutom na, dapat kakain na. So sinalubong ko lang. Dumating din ang araw na pinakahihintay ni Mang Jerry. Handa na si Regine tumapak sa entablado. Niluwas ko siya ng Maynila. I joined her in every amateur singing contest there is. Sa unang sabak ni Regine sa contest sa Plaridel, Bulacan, kulelat ang dalagita. Pero noong panahong yon, uso naman daw ang lutuan sa contest. Kung hindi ka nagustuhan ng judges, kahit magaling ka, talo ka. Yun nga inalala ko sa'yo. Basta, sali lang tayo na sali. Kanta ka lang ng kanta. Anyway, ang hinahabol natin dito, training. In 1982, nanalo siya sa isang singing contest sa Baliwag. Nung nanalo siya doon, ang judges doon sila Bing Angeles, siya yung audition master sa Bagong Kampiyon. Tapos si Resty Mali, yung parehas ang laban noon dahil talagang mga composer yung judges. Ngayon, sabi ni Bing Angeles, kung sino man nanalo rito, makasasali sa Bagong Kampiyon without audition. Dahil siya yung audition master. So nanalo siya ron. Pero di kaagad sinali ni Mang Jerry ang anak sa Bagong Kampiyon. Pinipinta ko ni Bing Angeles na isali siya noong 1983. Sabi niya, sobra-sobra nang manalo yan. Tanong ko sa kanya, magcha-champion ba, Bing? Hindi siya makasagot. Sabi ko sa kanya, tanda mo, Bing, pag sinali ko, champion. Hindi naglaon, handa na si Chona Velasquez na sumali sa Bagong Kampiyon. At gaya ng inaasahan, siya ang tinanghal na kampiyon. Matapos noon, nag-umpisa na ang kanyang TV guestings. Dito siya na-diskubre ni Ronnie Henares. Kasi si Ronnie yung executive producer ng Penthouse Live. Ginawa siya ni Ronnie doon. Tapos, ginawa niya, parang pinabinyagan niya kay Martin on TV. Kaya, madaling natanggap ng tao. Si Martin Balean parang nagbinyag sa kanya ng Regine Velasquez. Meron mang opisyal na manager si Regine, hindi iniwan ni Mang Jerry ang anak. Saan man ito magpunta, parang aninong nakasunod si Mang Jerry. Gano'n po kayo close to Regine? We're very close, actually. Friend? She's my friend. Actually, more than a friend, barkada kami. Pero nitong mga nakaraang taon, naisip ni Regine na subukang magsarili. Isang bagay na ikinasama ng loob ng kanyang ama. Yung tampo ko kasi, yung time na minsan, sasabihin niya, pa, ako na lang sumama. Kasi kaya naman namin. Yun doon ako nagtatampo. Parang nawawala na ako ng kabuluhan ba? Medyo umihiwalay na nga eh. Ngayon, Regine is building her name for herself. At tulad ng sinumang magulang, kahit malaki na ang anak, gusto ni Mang Jerry na maramdaman na bahagi pa rin siya ng buhay at karera ng pinakamamahal na panganay. Proud ako sa pinanggalingan ko kung saan lupalop man ako nanggaling. Hindi ako nahihiya kasi parang pag ikinahiya ko yon, parang ikinahiya ko yung mga magulang ko, kinahiya ko yung sarili ko, kinahiya ko kung saan ako nagmula. Parang ang pangit. Hindi kailanman itinatago ni Regine ang kanyang pinanggalingan. Nung mahirap kami, alam ko lang mahirap kami, pero
Inalagaan kami ng maayos ng mga magulang namin eh, so hindi masyadong halata. Pero actually, nahahalata ko lang naman pagka yung merong mga, like kunwari pag sa school may mga projects na kailangan bilhin. Tapos marirealize ko na kailangan gapangin ng nanay ko yung pambili ng project. Doon ko lang nahahalata. But then, my childhood was so Happy. perfect. Even when we were poor. Kasi mahirap lang kami, so minsan wala kami kuryente. Kumakanta lang kami, mga gano'n, nagigitara nanay ko. Tapos kakantahan kami. At gaya sa pamagat ng kanyang pambatong awitin sa mga amateur singing contest noon, bakit siya mahihiya? Kasi during that time, kailangan yung mga gagamitin mong kanta, yung mga mabibigat talaga, panglaban, medyo vocally impressive. And every time I would join, kahit saang baryo ng mga amateur singing contest, yun ang ano ko, yun ang aking panglaban. Marami ba ang naiinggit sa isang Regine Velasquez? Bakit naman sila maiinggit? May sarili. Kasi sikat na sikat ka. Kasi mahal na mahal ka ng napakaraming tao. Kasi hindi mo nakakalimutan ang impinagmulan. Hindi naman siguro naiinggit. Pero I can say na meron din mga tao na hindi ako masyadong type. Natural naman yun eh. Okay lang yun. Okay. Ayaw sabihin ni Regine kung gaano kalaki na ang kanyang kinita. Pero kung dati daw, halos mamao siya sa kakakanta para sa halagang 300, ngayon ilang awit lang, 6 figures na ang katumbas. Ang pera, paano mo inaalagaan? Andyan lang siya. But do you do investments? Do you... My mother is very good with my money because Siya ang nag-aalaga. siya ang nag-aalaga ng pera ko. But now I also try to do my part now. Meron akong dream property na gustong bilhin. Talagang pinag-aral niya kaming lahat. Talagang nakapagtapos kami dahil sa kanya, ganun yun. Tapos, now na ako, may family na ako, niregaluhan niya ako ng bahay. Aminado si Regine. Takot din siyang malaos. Ayaw niyang isipin ito, pero alam niyang maaaring dumating ang panahong ito. Sweet, do you make a... One day it will happen, but for me, it'll be okay. Pero sana as much as possible, bago mangyari yun, I'll quit first. Quit while I'm ahead so that it won't be as painful. Because I know it will be really, really painful. Pero marunong si Regine. Natuto siya sa sinapit ng mga nauna sa kanya. Maaaring sikat ka sa 1 minuto, nakalimutan na ng madla sa susunod.